Hello guys, once again, welcome to my vlog. In this episode, what does a comic writer do? Comic book writers create and develop characters, stories, and plots for comic books. They may have an idea for an entirely new comic book, or they may think of stories and plots for an existing comic book series or character. At tulad nito ang ating guest, kailangan natin malaman ang buong karanasan niya sa comic novel. Kasi noong 90s, kung naabutan niyo man, he started his career as a freelance writer after resigning his job as an editor for several comics publication titles at the Graphic Art Service Incorporated. Yun yung tinatawag namin GASI. So, at bakit nga ba iniwan niya ang pagiging editor? At ano ang naging trabaho niya afterwards? Halika, samahan niyo ako at alamin natin ang kanyang kwento. Itong ating bida is notable among his many novels. Then We're Kid won the Doña Elena Roses Awards as Best Novel, and Kapatid Ko Si Judas, which became a movie and started his career as a scriptwriter for several films. He also briefly wrote for TV and is a composer of commercial songs and a member of PhilSCAP, Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers, an AV journalism graduate and a former correspondent for Times Journal, a head copywriter for an advertising company, a media specialist for several NGOs, and a contributing writer for several magazines during his time. Halika, ating kilalanin, walang iba kundi si Mike Tan. Welcome to my YouTube channel. Salamat sa pagpapaunlak at finally nakita tayo. Oo nga. Anyway, what are the things that you keep you busy nowadays? Busy nowadays, ministry. Kasi pastor na ako ngayon. And meron akong inaalagang maliit na church, yung Faith Bible Church sa may bandang Antipolo, Baras area. It's been going on for 10 years na yung church na. Pero prior to that, naging mission pastor din ako sa Laguna at sa Rizal. How long have you been doing this minister? Mala 20 years na halos. Pagod na. Oh, 20 years. So, yun nga, I heard about your ministry. I know you are rooted in love for God and a desire to serve others, mirroring the teachings of our Creator. So, ano yung mga natutunan mo na mga... Ay, madami. Madami. Pero hindi, ang ano niyan, ang pinaka siguro main takeaways, yung pagiging writer ko kasi eventually it took me sa ganung daan. Kasi nga, syempre, sabi ko nga sa'yo, ngayon, I'm serving the author of life and I'm studying the greatest book ever written. Wow. Yun, so, doon talaga papunta yung kaya it's a privilege na binibigay ni Lord. Something na iniwasan ko for so many years. Alam din to ng mga members ko. Pero sa biyaya ng Panginoon, nagagawa naman. Let us dig down deeper. Okay. Looking back, what kind of things did you do when you were a child? Well, basically bata, no? Ako introvert. Ako yung tipo ng bata na nakakapaglaro mag-isa. And papabayaan ako ng nanay ko. Kasi sobrang rich ng imagination ko. Kaya to. And then nakatulong din na yung father ko was bringing me comics nung unang panahon. Merong sikat na Chinese comics yung cartoon, sequential yung approach niya. Ano ba? Mr. Go yata yung pangalan nun. Yung tatlong character sila, yung mataba, yung matangkad, tsaka yung Yun, doon ako nagkaroon ng idea ng parang sequential form ng comics. Na parang 1, 2, 3 punchline, parang gano'n, 1, 2, 3 punchline. Okay pala, parang nagigets mo. Tapos, nung mga bandang elementary years, na-introduce sa akin mga Walt Disney Comics, Marvel Comics. Actually, meron akong memory na
yung hinahanap, yung sought after na ano ng Fantastic Four, yung unang labas ng Fantastic Four, parang meron ako nun eh. Na kung meron ka ngayon, mahal na yun eh. Siyempre, kailangan maintain yung... Oo, parang ano na siya eh. Oo, parang collector's item. Considered din sa collector, ano eh. Parang binili ako ng tito ko nung nagpunta kami ng yung bahay ni Jose Rizal noon. Nakita ko yun eh. Sa Calamba. Kasi nung makita ko yung cover, yung lumalabas yung mole man na gano'n sa kalye, tapos nakaharap yung Fantastic Four yung nalabas. Yung issue na yun, sabi ko meron ako nito eh. So, ibig sabihin, may yung mga unang issue ng mga Pinakaunang issue ng issue number 1 sa Fantastic Four. Well, yung issues na yun, na-introduce sa akin yung comics in general. Yan. Kaya siguro yun yung parang naging yung later na path ko to writing was influenced by that actually. High school, yun nga, nabasa ko. Gaano ko totoo na di ka rin nanalo sa school paper noon. High school, di ba? Pero, ang alam ko parang sa conference, as if you're an editor-in-chief. Editor-in-chief ako ng school paper namin. Siyempre, as editor-in-chief kasama ka sa delegates. Tapos laging sinasali, lagi kami sinasali sa mga conferences. Di ako nananalo. Yung mga kasama ko nananalo. Yung valedictorian namin. Sila nananalo sila, feature writing, editor. Ako hindi ko nananalo. Ako pa naman yung editor-in-chief. Ganun. Pero nag-continue yun hanggang college yun. Pero kasi nung elementary pa lang, nandun na yung desire ko talaga na magbasa. And kaya nga nung nagkaroon ng parang opportunity na maging librarian aide sa library namin sa elementary, nag-apply ako. Sabi nga ng mga kaklase ko, mag-apply ka dyan. Kasi ang ganda nung library namin sa San Francisco Elementary School. Saan yung San Francisco pa? Sa Frisco. Yun. Tapos ang ganda nung library na yun. Tapos nakita ko may mga doon, may mga Hardy Boys Mysteries na mga Walt Disney comics, naka-book point. Nag-apply ako dyan just to read yung mga, parang mabasa ko lang yung mga, kasi wala naman masyadong nanghihirap, so basa lang ako ng basa. Kaysa maglaro sa labas, nandun ako nagbabasa ako ng comics sa mga libro. Yung love for reading talagang na-develop sa akin. Nandun na siya. Okay, kasi hindi ka naman pwede maging writer kung hindi ka nagbabasa. You have to be a reader first before you can write. So, you mentioned about your first time na mag-try ka submit ng comics noon sa Rex Publication, di ba? At nabanggit mo nga yung last script mo noon sabi mo pasang-awa pa. At ang masaklap hindi mo pa nasingil. Hindi ko pa nasingil, Kaya wala akong idea kung magkano talaga. Kwento mo nga sa amin yun. Kasi ganito yun, nung mga time na yun, nakatira kami sa Tatalon. This was the time na medyo nasa mahirap na stage yung buhay namin sa Tatalon. Hindi ko masabing squatters area yun, pero kasi nung namatay yung father ko, nagkawatak-watak kami magkakapatid. Tapos I was forced to live dun sa isang kapatid ko na nakatira doon. Tapos nang kalalakad ko lang, napansin ko malapit na sa may church na malapit yun katabi. Sa may Quezon City. Nandun yung Rex Publication. Nakita yung karatula. Oo, Rex Publication. Naalala ko, may comics sila. Nakita ko may comics. Ganun. Sa gilid nun, merong may Tripway Supermarket. Doon ako tumatambay noon pag nagbabasa ako ng mga comics doon iniiwasan ako ng guard. Pag lalakad yung guard, iiwas ako. Pag nakalampas na, babalik ako, sasalampak ako sa floor, babasahin ko yung mga comics nila doon na imported, mga Marvel, mga ganyan. Kasi wala naman akong pambili. This was the time na medyo mahirap kami noon. Problema ako ng paano ako magka-college. Kasi nga bunso ako, 6 kami magkakapatid. Since patay na yung father ko, wala namang breadwinner. Yung mga kapatid ko, may kanya-kanya namang buhay. So, ibig sabihin sa 6 magkakapatid, ikaw lang yung mahilig Oo, ako lang yung medyo mahilig magsulat. Tapos, magsulat. Tapos gusto ko talaga mag-aral. Alam ko, parang even during those times, I had it in me to write. There was this confirmation sa akin na talagang kaya kong magsulat. Kasi
Kasi nga, elementary, yun nga, nagmahilig ako magbasa. And then pagdating na high school, editor-in-chief ako. Editor-in-chief ka. Tapos, Organization. so, mahilig, nasa flair ko na yung pagsusulat. Nung nakita ko yung sabi ko, may comics writing doon, comics. Apply ako. Sir, paano po ba magsulat ng comics? Yung isang editor, nakalimutan ko na yung pangalan, matanda. Siyempre, high school ako noon fresh from high school, magpa-college pa lang ako noon, so binatil. Wala akong idea. Oo, wala akong idea. Magsusulat ka? Sabi sa akin ganun, opo, sana kung pwede. Binigyan ako ng sample script. Yung mga luma na. Oo, yung mga lumang ganun, sample script. Ano na. Oo. Di inuwi ko, inaral ko ngayon. Yung ate ko, may lumang Olivetti na typewriter. Oo. So, tuldok system, type ako. Gawa ako ng kwento. Ganun. Alala ko pa parang parang sci-fi yung sinulat kong kwento. Pagpasok kong ganun, nilakad ko, excited ako. Kala ko makakapasok yun. Kasi kinukumpara ko dun sa binigay niya sa aking samples. Hindi mo naman kinokopya, pero meron kang sariling... Di hamak na mas maganda naman yung kwento ko doon. Sabi ko, kung ito pumasa, siguro mas okay ito. Oo. Pero nung pinasa, sabi sa akin, hindi. Reject daw. Sulat na naman ako, horror naman. Reject daw. Yata ako ng mga nakalimang try talaga ako. Hanggang sa nararamdaman ko na parang, hindi naman sa sinusulat ko, kundi yung kung sino kasi ako. Kasi bata ka pa lang. Parang ang tingin sa akin is, bata ka pa lang, anong alam mo? Parang hindi yata binasa man lang. Yun ang idea ko, yun ang thinking ko. Tapos nung huling submission ko, sabi ko ganun, sir, baka ito na po yung huli kong pagbibigay kasi hindi na po ko siguro, wala na akong magsulat. Kasi actually nagsubok lang ako kasi gusto kong sanang makapag-aral para kahit paano may income. Ay, ganun ba? Sabi sa akin ng editor. O sige. Tapos kinuha niya yung script ko. Tapos nilagay na approve. Pak, ginanon. Hindi, walang basa-basa. Hindi mo lang binasa. Approve, pak, ginanon. Approve. Tapos nilagay na ganun. Okay na yan, approve na yan. Meron ka ng talaga, tuwan-tuwa ako noon. Tapos yung something happened na hindi ko na nabalikan, hindi ko na singil, hindi ko alam kung ano talaga yun. Yun talaga yun. So yun yung first na tikim ko ng discrimination. Because of yung age ko. Kasi bata ka lang, papasok ka dito. Uhugin ka pa lang parang ganyan. Wala lang yun dahil bata ka. Ako tumanda na ako dito, mga ganong klaseng Pero kung maisingit ko, ibig sabihin, doon ka natuto sa pagsusulat. Yan yung unang try ko ng pagsusulat. Journalism. AB journalism. Sa ko, eventually nakapag-aral ako sa MLQ, Manuel Luis Quezon University. Tapos I took up a course in AB journalism. And during the time, ng mga panahon na yun, yung school paper na yung MLQ. Kasi it has a reputation as a law school. Doon graduate si Puno, Justice Puno. Tapos talagang sinasabi ang pride nung university namin was magagaling na lawyers. Talagang ang nagiging Pero for some reason hindi ako na-attract sa law. Dami kong kaklaseng naglo-law pero ako sa journalism talaga kasi since elementary pa parang alam ko na sa pagsusulat ako nadali. Pero naging editor ng chapter dito sa college. Nagkaroon ng exam for school paper tapos yung isa ako sa pumasok. And eventually I landed as a college editor dun sa school paper namin. So hindi pala nakakawala sa yung pagiging editor. Yun na parang tinatangay talaga ako sa linya ng pagsusulat. Dahil ganun dun Yun. So as a college editor, mga panahon na yun, martial law area, tipong papunta na ng people power, yung mga panahon na yun. Mga panahon na yan. Kasagsagan ng mga protesta against Marcos. Si Tatay Marcos Magugulo pa yan. Yung mga Marcos. Marcos, Hitler, diktador, tuta, yung mga ganong sigaw. Sa Menjola. Doon din yung namin, doon din yung dorm. Nagdo-dorm ako noon, mga panahon na yun. Tapos laging laging may rally, laging may kahit yung sa school namin, laging may barikada, laging pinatigil protesta sa mga Hindi naman ako, siguro parang sympathizer lang. Mayroon ka mga tawag doon panulat para sa mga militante. Oo, meron. Kasi nga, as college editor, sumusulat talaga ako ng mga matatapang na mga tula, mga paano napunta teachers. Yung desire mo na para magsulat para sa mga militante? Eventually kasi yung mga
kasama mo doon was into that, and eventually ikaw din matatangay ka rin. Yun. Oo, matatangay ka rin. Kasi nakikita mo yung ano na sistema, tapos magkakaroon ka ng ideology. Eh, siyempre, panahon na yun, siyempre, ano ka, as a impressionable young people, Tama. madali kang matangay. Naiintindihan mo yung sistema, hindi masyado kang matapang. Yan. Yung mga time na yun. Nagiging laman din ako ng rally, diba, sa time na ano, sa may Mendiola. Hindi, tapos dinisperse kami, dinisperse yung rally. Tapos ang hatakan yun may inahatak ng mga pulis. Ang gulo ng mga panahon na yun, nahatak ng pulis. Ang gagawin namin, pagka nahatak kami, takbo kami sa sinihan, kunwari, kakanood lang namin ng sine, mga ganong klaseng. Masaya na magulo, na makulay na ano. Tapos, I remember nung time na yun, may mga kaklase kami sa journalism subjects may mga kaklase kami pulis. Wow. Kasi naka-infiltrate. Talagang tinitingnan ko sino yung mga estudyante na ano. And I believe that I was one of the na nasa listahan nila na ito mga activista to. Kasi tinitingnan lang nila kung sino yung mga leaning na dun sa left na tipong papunta na ng ano. Wow, yun yung talaga yung mga panahon na yun. And it was very colorful and very colorful exciting. Talaga. Parang rough. Yun. Panahon na yun. Pero again, ano lang naman yun, it was just a phase na ano. Ang pinaka siguro climax nun yung panahon na nung ina-oust na si Marcos. Sama ko yung girlfriend ko dati na ngayon wife ko na ngayon. Isa kami sa mga unang pumasok sa Malacanang. Ngayon ex-girlfriend ko na. Ex-girlfriend ko na. Isa kami sa mga unang pumasok sa Malacanang mga panahon na yun. Nung napatalsik si Marcos. Hindi ako natatakot na malagay yan sa kasi totoo naman talaga yun. Well, right off the bat, pagkatapos kong graduate, ang unang job ko was a researcher for Coffee Table Books. Architectural firm yun And then, nagre-research kami sa mga National Museum, tungkol sa mga native na style ng architecture. And then, I would write articles na na-incorporate din sa books. And then eventually, pagkatapos noon, saglit lang ako doon. Lumipat naman ako sa Diaryo. Hindi nagtagal doon, Napunta ako sa Diaryo. Yun sa Journal Group. Sa Times Journal, naging parang correspondent. And then sa nakapagsulat-sulat. Yung mga panahon na yun, may mga mabigat na yung kasi Daily Express, Times Journal, yung mga crony newspapers yun kaya hindi ka pwedeng magsulat ng anti ng mga panahon kasi grabe yung censorship nun mga panahon na yun. So I was writing that. And then pagkatapos noon, tsaka ako nakatalon ng comics. Sa an editor sa Graphic Arts. Yeah. Saka nabanggit mo na halos nakakasama mo na nakakakusap ng mga malalaking parang sa industriya ng comics. Novelista. Yung mga ganyan. Siyempre, nakikita mo sila, Pablo Gomez, yan, sila Ka Elena Patron. Pero ang isa sa mga ang ginagawa ko nung editor ko sa Gasi was during lunch break. Pag lunch break kasi, siyempre nagpapatay ng ilaw, yung siesta time. Ayun, siesta time. Pupunta ako sa library, may library kasi yung Gasi noon. Tapos doon nakabook point yung mga lumang comic. Kasi sa gilid, yung opisina ng Kislap, sa gilid. Yung sa gilid noon, library yun. Na minsan doon kami nagmi-meeting. Pero sa loob, parang meeting room yun. Tapos may mga bookshelves. Tapos natuklasan ko, may mga lumang comics doon. Mga panahon pa nila Mars Ravelo, sila Coching, sila Nestor Redondo. Naka-compile, naka-bookbite. Doon ako sumasalampag. Tapos kung kumain, nagmabasa lang ako ng mga lumang gawa nila. Nakita ko yung mga style nila Mars Ravelo magsulat nun, mga Lastic Man, Darna, Captain Barbet pa na. Doon lang nagsimula yung parang yung pag-aaral ko sa local comics. Mga gawa nila Nestor Redondo, yung magkapatid na Virilio Redondo, yung mga ganyan. Pero meeting din personally na hindi. Doon lang nakita ko lang yung mga gawa nila. Hindi mo na sila makikita ng hindi. Plus syempre nakakapag minsan pupunta ang pinaka ma-approachable sa kanila si Pablo Gomez. Blusang itim yun. Si Pablo kasi nagbabli yung niya. Nangyayaka pa nga si Pablo. Yan. Tapos si Hal Santiago, kumpare ko yun. Ano ba? Oo, naging kumpare ko. Ninang yun ninong ng isang panganay ko. Ninong siya parang school nun Kahit si Toti nga, ninong din ng ninong din ng Sila rin maglalang.
nag-resign ako kasi pagkatapos kong naging editor ko for some time, hinawakan ko yung mga Pioneer Comics, Kilabot Comics, and ano pa ba yun? Pinoy Classics, Pinoy Comics, Dami. Adventure, dami kong hinawakan. Hindi ba sumasakit ulo mo? Hindi naman, masaya nga yun eh. Masaya. Kaya lang, nakita ko kasi na-venture na ako sa pagsusulat. Oo. Ang burden ko is parang mas gusto kong magsulat kaysa maging editor. As an editor, pwede naman kami magsulat, kaya lang limitado kami sa space. Hindi pwedeng kasi editor ka eh. Oo. Pero yun, yung basta may nagnonobela, isa ako sa mga editor na nagnonobela ng mga panahon na yun. Hanggang eventually, siguro, kinain na ako ng writing bug. Sabi ko, kaya ko naman to eh. Kasi nagre-rate na yung mga sinusulat ko. Siguro kaya kong mag-contribute lang. So nag-decide, nag-usap kami ng misis ko. It was a big decision, pero sabi ko, parang feeling ko talaga, alam mo yung gut feel na Oo. na meron kang something na mas malawak na mapupuntahan pag ginawa mo yan. Ganyan time na, syempre pamilyado akong tao, mga anak na ako ng mga panahon na yun. So, for me to have that decision to, just jump from being a salaried man as an editor kaysa yung magre-rely ka sa contribution mo, mahirap yun. Kasi siguro, I think yung mga panahon, hindi pa naman natin nararamdaman nun, pero parang comics was waning. Alam mo, parang nararamdaman na. And then, nakakalungkot nga yun yung part na yun. Pero during the time na nagsusulat na ako sa labas as contributor, isa sa mga hindi ko makakalimutan kasi nga syempre as an editor, isa ka sa mga may desk doon. Tapos ngayon contributor ka na lang, pumipila ka ngayon sa cashier. Nakapila kami sa taas, makakit kami sa danan, di ba, yung papunta sa cashier. Tapos dadaan yung mga co-editors mo, sabihin sa akin, oh Mike, yan, kasi resign ka. Nakapila ka tuloy dyan. Oo. Pero ang hindi lang nila alam noon, ng mga time na sumisingil-singil lang ako sisingil ako sa Counterpoint, sisingil ako sa Sonic, sisingil ako sa I was really earning well nung time na yun. Nakabili nga akong 2 bahay tsaka isang kotse. Hindi nyo alam. Oo. Nakabili akong 2 bahay, isang kotse kasi iba naging movies, gano'n. Oo. So, that was I think the peak ng ko. Tapos nung mga times na pawala na si comics, naka-jump na ako sa advertising. Nag-work ako as copywriter for advertising firm. Ano na nasa pelikula? Oo, actually lang, Mga pamagat mo. dalawa yung nanggaling sa comics. Yung una was yung kapatid ko si Judas. Yun. Kapatid ko si Judas. Nung sinusulat ko yung kwento na yun, yung nobela na yun, ang idea ko nun Robin Padilla eh. Robin Padilla, si Jan Regala, yung bida nung kapatid ko si Judas. Gusto ko sana si Robin tsaka si Ronnie Ricketts yung idea ko doon. Pero syempre nagtitipid yung director. Pero magaling naman magaling na character actor si Jan Regala. Nadala naman niya yung kwento. At tapos kapatid ko si Judas, yun yung una kong nobela na naging pelikula. Kasi binili siya ng Eureka Films yung mga panahon na yun. Tapos nung nilabas yun, sumabay kasi yung pelikula ni Edo Manzano tsaka si Cynthia Laster. Mas tumapo. Kasi yun yung first time na parang nagkaroon ng ganong klaseng movie na alam mo yung style ng Hong Kong action films, yung gumagamit sila ng kable para lumilipad yung mga flying kick nila tsaka in-apply dun sa movie na yun. Cynthia Laster kilalang yun eh. So Cynthia Laster tsaka Edo Manzano. So kaya nung pline yun, sinabay yung pelikula namin, parang hindi masyadong Sumabay. Oo, sumabay kasi. Oo, sumabay. Pero naman, decent naman yung performance. Pero para sa akin, hindi ako masaya. So ano pa? Ano pang mapelikula? Sumunod noon yung na-involve ako sa Octo Arts kasi nakilala ko si Direk Jun. Direk Jun Cabrera. Tapos sabi niya, naghanap siya ng isang scriptwriter partner. So yun, nagkakilala kami, naging magkaibigan kami. Ikaw na lang gagawin kong writer ko, ganyan-ganyan. O meron akong idea ganito, binabato niya sa akin yung idea. Sabi ko, parang ganyan din yung isang nobela ko. Oo. Sabi ko gano'n, yung tropang kulit. Pero ang idea ko kasi noon, Barkada versus Fraternity. Barkada group versus Fraternity. Eventually, nag-evolve yun into Mama's Boys. Yung kinalaot. Ogel ka si Francis M, Anjo Elana, tsaka si Michael B. Hindi pa sikat si Michael B. No? Yan, Mama's Boys. Introducing pa lang. Yun, tapos kumita yun, kaya nag-part 2 yun, Mama's Boys Part 2. Nag-part 2 pa. Ako pa rin nagsulat nun. Ano pa? Outlook. Action comedy.
Late na yun. Yung, ang sumunod pa nun yung yung kay Jeric Rabal niya. Jeric Yung B-Boy Banal. Ano ba yun? B-Boy Banal na tapos yun, kasi naging na ako ng Octo Arts. Kung hindi man ako nagsusulat, kinukuha nila ako for continuity. So parang dagdagan na din yun. Noong mga panahon na yun. And then tuloy-tuloy yung mga nobela ko sa comics. Eventually susulat din ako sa kaya sabi ko, mula nung nag-jump ako sa pagiging contributor, mas lumawak yung ko. Grabe. Mas parang nakita mo yung tama ko ba yung isa kong zoom out ka yung isang movie ko naman na na isang story ko naman na sa comics na naging pelikula din was yung Room for Rent, Dingding Lang ang Pagitan. Kasama ba yun sa atin? Room for Rent, Dingding Lang ang Pagitan. Ano to, medyo sexy comedy. Si Stella Ruiz yung nun all star. Yung mga panahon ng mga pito-pito films, mga ganun. Naos yung mga pito-pito, mabigla ang lang. Ano pa? Otlum. Yung Otlum huli na yun, idea actually ni Direk Joven yun, si Joven Tan. Si Joven. Sabi niya, Mike, magsulat ka, meron akong idea ganito. Parang horror, ganyan, multo. Sabi niya, sige, di ginawa ko. Yun, parang co-writing lang ako doon, pero si Direk Joven talaga, idea, plus siya din nag-direct. Naging entry yan sa Film Fest. Doon ba? Otlum. Hindi ko maalala. Naging entry sa Film Fest. Marami kasing entries nun Tapos meron pa akong dalawa. Yung isa binili ng Viva Films, yung Damon May sa Demonyo. Yun yung pinagpartneran namin ni Larry Santiago. Damon May sa Demonyo. Gusto nila yung idea na isang comics villain na from the comics mabubuhay. Yun. Kasi, di ba, naalala mo, merong isang ganong klaseng movie, yung Nightmare on Elm Street. Yung si Freddy Krueger. Yung parang ganon yung idea ni Boss Vic noon, mga panahon na yun. Si Boss Vic Jr. Ano ba? Adaptation ng... So, binili nila yung concept ko na yun. Binayaran ako doon, pero hindi ko alam kung natuloy ba yun. Ang alam ko, ang sabi lang sa akin, naging parang isang episode yata yun ng nila, yung Takot Ka Ba sa Dilim na series. Yung mga uso ni Shake, Rattle and Roll, tapos Takot Ka Ba sa Dilim. Yun, tapos ano pa ba yun? Meron pa kasi hindi ko na ma-recall. Pero yun, mostly 6 sila na naging movies adaptation. And during that time, nagsusulat na ako sa TV. Sulat ako sa Mikey. Yung kay Mikey kuha ko. Oo, naalala ko. Series. Nagsusulat ako doon sa TV. And then, nag-ano din ako, nag-gag-writer din ako sa Tropang Trumpo. Mga panahon. Tropang Trumpo bago mag-bubble gum. Michael, di ba yun? Original nun? Channel 5. As a journalist, alam natin na it is a fast-paced itong profession na that provides numerous employment opportunities. So dami o lawak na yung karanasan, saan ka naging masaya? Sa writing kasi in general, ito gusto kong i-touch later on. I believe that storytelling in itself is a superpower. Yun. Storytelling is a superpower. Sa kahit anong venture mo sa buhay, pag marunong kang magdala ng storya, marunong kang mag-present ng storya, you can go places. Kasi eventually, di ba, yun nga, nagiging joke na lang ngayon na yung sa mga kamote riders na nakikita natin, di ba? O magiging kwento ka na lang. Magiging kwento ka na lang. Which is true. Hindi, honestly, lahat naman tayo kwento lang eh. Pagka tinignan mo, yung lahat tayo lilipasan natin kwento lang. Kahit naman yung pinaka-vocation ko ngayon, which is the Bible, yung pagsusulat ako sa Diyos. The Bible is one big story, storybook eh. Although it's a library, hindi siya basta libro lang. 66 books ang Bible. Pero yung narrative niya, it's in story form. Kaya sabi ko sobra akong nakarelate yung writing side ko, nakarelate sa ministry side kasi because of that. Kaya masaya akong nagsusulat. Kasi I believe in my heart na it's one of the greatest superpowers to be a good storyteller. So, speaking of that, di ba, nagsimula kang mag-experiment sa social commentary, short stories ba? At sinubukan mo mag-develop ng graphic novel writing, graphic novel writing style sa pagsusulat. So, tell us something about this. Yun, yung sa graphic novel, ang ko dyan, pinaka-influence ko dyan actually, si Will Eisner. Si Will Eisner yung sinulat niya yung The Spirit. Nung nabasa ko yun, sabi ko, wow, parang mind blown ako nung nabasa ko. Sabi ko,
pwede pala to sa comics. Kasi dahil siya nagdo-drawing, at the same time siya nagsusulat, yung captioning niya was in the form of parang parang Philip Marlowe detective story type na narrative eh. Pero yung pagkaka-drawing niya, lights and shadows, backgrounding, tsaka nakakadagdag sa yung alam mo yung parehong nagagamit yung genre ng pag-drawing at pagsusulat. Tapos merong synchronicity siya na nag-work. Yun yung graphic novel approach. Na hindi mo lang basta drawing kung ano yung sinulat sa script, kundi dumagdag ka sa pagdadala ng istorya. Kaya nga ako, nag-enjoy ako kapag yung mga kapartner ko dati katulad nila, Alan Medina, sila Clem Rivera, ayun, gagaling sa storytelling yung mga yun. Bigyan mo ng kaprasong script yan, alam nila kung paano palalabasin niya. Kahit hindi mo sabihin sa guide mo. Wala ng guide. O kahit walang guide, alam nila, nabasa nila yung dialogue, pag nilabas nila talagang gano'n. Tapos yung paneling nila, ganun din. Nakita ko dati nag-comment ako noon kay Kabik Poblete. Si Kabik kasi pagka nagsusulat siya ng script, tingin ko parang similar sila ni Jim Fernandez. Yung script nila ni parang gano'n, yung ginupit na papel. Tapos nandun na yung framing. Tama. Diba? Frame na ganyan, tapos may bilog dito, tapos yung susunod, frame 1, frame 2, frame 3. Nakaganon lang, tapos dialogue. Oo, ganun sila magbigay ng script. sabi ko, Vic, ba't ganyan ka magbigay ng script? Hindi, parang di ko naisipin yung alam ko na kung paano niya ilalabas yung Oo. Eh syempre, ako, traditional ko kasi script form na talagang may guide, diba? Meron kang may caption ka, may zoom in, may mga ganong pang guides na pero yung sa graphic novel, nakita ko lang doon yung synchronicity ng comics as a sequential art. Sabi ko, ang sarap paglaruan nung genre na yun. And this is something na ginagawa ng mga manga, Japanese manga. Kita mo sila kung paano sila talaga. Oo, pag nag-drawing sila ng motorsiklo, detalyado yung motorsiklo, tapos yung hangin puro guhit, di ba? Na parang akala mo sumasabog yung hangin sa gilid. Buhay yung nakita, it's a drawn page, pero pag tiningnan mo, gumagalaw. Sumasabog, gumagalaw. Tapos parang animated. Oo, parang animated, parang nanonood na sine. Yun yung isa sa characteristic ng comics na talagang hindi natin masyadong na-exploit dito sa Pilipinas. Kaya nung mga panahon na nag-edit ako, sobrang inis ako pag bibigyan ako ng script na ang mga dialogue hindi, ganyan, mga ganon, di ba? Parang bugat-gas-gas. Oo, parang tapos tapos yung captioning mo, nung lumingon si Pedro, nakita niya yung ganito. Sinabi na nga doon sa caption na lumingon si Pedro, nakita niya yung ganito. Yun din yung drawing nung illustrator. Walang kasenses, di ba? Dapat yun, dapat yung ang mga captioning mo dyan, mula nung pumasok yung babaeng ito, naamoy ko yung pabango niya. Sa pabango pa lang niya, alam ko meron siyang hindi binabalak na masamang gawin. Yun yung captioning mo. Pag nakita nung, like, ba, Vincent Pua yung nag-drawing, iba, gaganon lang yung tapos ganun yung caption, mabigat. Yun yung graphic novel style, pinaglalaroan yung illustration at saka yung words. Pag nag-sync yung writer at saka yung illustration, ang bangis ng comics. Yan, and something na hindi ko masyadong nakikita ng mga panahon na. So, ibig sabihin, gaano ka kahigpit mag-check? Hindi naman ako pero I think there was several times na talagang hinatado ko ng gusto yung script. Kasi talagang ang nagustuhan ko lang sa kanya yung plot, or ang nagustuhan ko lang sa kanya yung yung kwento, pero yung pagkakapresent hindi ko gusto. So ako na sumulat. Yung iba sa mga co-editors, so ganoon din ang ginagawa minsan. Lalo yung mga editors na magaling magsulat. Talagang dinodoktor nila yung mga correction. Oo, correction. Pinapalitan yung dialogue, papalitan yung para kasi lalabas yun sa comics mo. So, siyempre, ikaw yung editor. Gusto mo yung lahat ng lalabas ng mo. Maganda naman, maayos naman. So, ganun. Sa comics, yun nga, si Will Eisner. Tapos, sumulat ng Daredevil, tsaka ng Dark Knight na Batman. Ano ng style niya? Siya din sumulat ng Sin City. Yun. Yun, graphic novel style lahat yun. Yung Dark Knight, yung Sin City, pag binasa mo yung comics na yun, ganun yung approach ng graphic novel. Sa local, kasi nabanggit mo yun sa mga international writers. Sa local, si Kabik, Poblete. Ibang klase mo. Kasi siya halos nagsisimilar nga kami pagdating sa kasi action comedy yung forte niya Action comedy din yung forte ko. Ayun, action comedy, tapos mahilig ako ayoko ng drama, hindi ako mahilig sa drama. Kahit sa mga love stories, hindi ako mahilig sa love story. Pero nagsulat ako sa pocketbook. Nagsulat ako sa pocketbook kasi syempre, din yun,
Naging venue din yun. Kaya lang, syempre, hindi pwedeng gamitin pangalan. So, ang gamit ko nun, Mary Jane Tan. Babae. Kailangan chicks ka dun eh. Oo. Mary Jane Tan. Tapos, meron din akong Mike Tan na sinulat. Paano kung hindi mo naman copy yung nasulat mo? Anong ugot mo doon? Actually, at home ako sa prosa. Prosa. Oo, sa prosa. Kasi, yun nga, dahil college editor ako nun. Tapos talagang, hindi ka kasi pwedeng maging writer kung hindi ka in love sa paggamit ng words at hindi ka parang painter, di ba? Nagpe-paint ka, gumagamit ka ng merong brush stroke, merong na iba, oo. Pero sa writing ganun din, merong gumagamit ng words na sa konting description, may evoke niya yung mensahe ng mabilis. So may mga tono yan eh. May mga tono yung writing style. May times na kailangan mong ma-describe. Katulad ni yung sumulat ng Interview with the Vampire. Sobra siyang ma-describe na pag binasa mo yung description niya, parang nate-teleport ka dun sa lugar. Nakikita mo, naglalakad ka talaga dun sa cobblestone na kaling ganyan na maraming mist na gano'n. Oo, prosa lang siya pero nai-imagine mo talaga yung gano'n. Gano'n siya magsulat. Si yung sumulat ng Harry Potter, gano'n din. Gano'n style nila. So may mga ganong write, pero ang paborito ko sa lahat sa ganyan, si Stephen King. So ngayon, what book are you currently reading? Ang puro ministry. Puro ministry, wala na po na yun. R.C. Sproul, sila mga binabasa ko sila J.I. Packer. Puro ministry, pero Kahit sa mga magazines, wala na po papasok na yung magazines. Pero nung nagsusulat ako sa movies noon, isa sa mga paborito ko si Shane Black. Siya yung sumulat ng Predator. Ni Arnold Schwarzenegger, di ba? Predator. Shane Black, Lethal Weapon, Mel Gibson, Shane Black yun. Kaya, ang gusto ko sa kanya, si Shane Black, magaling siya mag-dialogue. Si Guy Ritchie, okay din, mag-dialogue. Kaya lang minsan parang OA. Quentin Tarantino, okay, magaling. Quentin Tarantino, di ba? Yung Kill Bill. Siya ng gory. Pero yung kung paano sila mag-develop ng characters, paano sila mag-develop ng eksena, paano sila mag-cut ng, magdala ng pacing, yun yung mga tinitingnan mo sa pagsusulat. Yun yung mga tinitingnan mo as a writer. Paano nila dinala yung eksena, paano nila, ganun. Pag ganun, elite level na yung, pag tinitingnan mo na ng ganun. And I was writing movie reviews at the time din naman sa mga magazines. Kaya marunong ako mag-analyze. How to encourage a writer, or what advice would you give to a writer? Kasi yung calling sa pagsusulat, it entails a certain kind of madness. Kasi ikukulong yung sarili mo sa isang kwarto, then paliliparin mo yung imagination. Tapos yung naalala ko ng mga times na nagsusulat ako meron akong electric typewriter. Gigising ka ng mga 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Tapos sa harap ako dun sa typewriter na yun. Pag pinitik ko yung switch niya, nagaham yun. Boom. Tapos may papel na ganyan. Parang sinasabi sa akin ng papel, ano sabihin mo? Anong gusto mo? Anong gagawin natin? Parang gano'n. Yun yung the first, ang ko is, wag kang matakot magkamali. Kasi syempre, nagbubuhos ka Nagbubuhos ka. Part of the process. Process. May mga processes yan. Yung bang mga writers na ginagawa, naninigarilyo. Yung time na nasa diaryo ako nun, naninigarilyo ako just for the usok and then yung ashtray ko, tapos may yosi ako dyan. Tapos yung milipad lang yung usok na nandito ako sa typewriter ko nakikita ko. Na-encourage akong magsulat, parang gano'n. Kasi gusto ko yung mundo, yung ambience ng Kailangan pala sanibang ka naman. Tapos kape. Hindi, sa totoo lang, sasanibang ka ng kung ano-ano. Lalo na mga panahon, nagsusulat ako ng horror, susulat ako ng walang sacred ng mga panahon na yun, talagang strike anywhere it's one thing na hindi ko rin nagustuhan ng mga panahon na yun, nandun ako sa peak na pagsusulat ko, was wala akong kinikilalang nun. Kasi you have to have this freedom to really explore it. Pag kailangan maging matapang pang tawirin yung mga tulay na yun ng creativity at the expense na minsan mahulog ka sa bangin just for the sake ng story. Pero yun talaga yun yun yung ini-entail ng story. Kailangan mo puntahan yun. Tatawid ka sa point of madness na parang teka mo, nakabaliwan na yan yun ang writing process Kaya nga sabi nila ang pagsusulat daw parang isang guhit na lang yan, baliw ka na Ganun daw yan 10 lines. It's a thin line between sanity and madness. That's writing. Pagka... sa amin, sa artist.
Ganun. painter. Ganun talaga. Pero ano kasi, ano tayo lovers of beauty. And yung beauty, sabi nga nila, ang isang artist kasi is a reflection of the world. So yun yung ano mo, yun yung nakikita mo, kung ano yung nakikita mo, gusto mo lang ilabas sa ano, sa isang painting o sa isang tula, So you sa express isang, emotion. And ang mundong ito is actually kulang pa sa mga ganyan. Sobrang laki ng utang na loob ng tingin ko ng mundong ito sa mga katulad ng artist. Kasi tayo yung nagbibigay ng flavor Oh. sa buhay. Kasi kung wala yung mga ganyan na artist, walang painters, walang ano. Napakadal itong mundong ito. Puro tayo logic at trabaho at ano lang. Ay meron dapat nagbibigay ng kulay. Yun tayo, yung mga nagsusulat, yung mga nagdodrawing, yung mga ano. These are creatures na binigyan ng Panginoon ng certain way of looking at things, Yes. perspective, para ilabas nila yun sa ganung craft nila and to just celebrate life. Yeah, celebrate life. That's writing for me. Kaya nga nakakatuwa na I was given that privilege. Pwede natin pag-usapan na about yung ministry. Yun, eventually, syempre, dahil nga ganun yung approach ko, nadala na rin siguro ako dito sa ganitong kalagayan na I'm now serving the greatest author, sumulat ng buhay. And I'm one of the messengers ng kanyang greatest story ever written. And it's really a privilege. Actually, sabi nila yung ministry is something na parang daunting kasi magdadala ka ng religion. No, hindi. It's a total faith. Oo, hindi siya basta magdadala ka ng religion. But actually, ang ano mo lang is kasi ang produkto mo dito is the gospel eh. Yes. Oo. And the gospel is the good news. Sa mundong ito na kailangan ng good news. Di ba? Napaka-deplorable itong mundong ito. Napaka-dilim, ang daming kasinungalingan. Gusto mo yung hope, gusto mo yung and to be a messenger of that is something na talagang, it's a gift from God. It's something na hindi ko, nung una tinatanggihan ko pa yun kasi nababadoyan ako sa pagpunta. Ayoko magpastor, hindi ako pang pastor. But it is a calling. Pero hindi mo matatakasan. Kung gagamitin ka niya, gagamitin ka niya. Hindi naman sa niyayabang ko to na hindi, doon lang talaga, natangay lang ako doon. Ganun. Kasi siya yung tumawag sa'yo. Eventually, siya yung creature ka lang naman. So pagka ang tumawag sa'yo, yung pinaka-boss ng universe ng lahat. Bakit hindi, di ba? It's the greatest calling. It's the highest calling, actually. So, yun lang. Masaya ako doon. So, Higit sa lahat, sino ang gusto mong pasalamatan? well, syempre, una, ang Diyos. Kasi siya pala yung frontline nag-create ng lahat. Siya yung nagbibigay nitong opportunity, nagbigay ng mga gifts. And of course, Thundercats Joe, ang mahira, syempre. This is a great opportunity para pag napapanood ko yung mga sabi ko ganun, ang ganda nitong vlog na to kasi talagang binibigyan ng espasyo yung mga katulad natin na mga lovers of beauty, mga artists, mga nagsasalita tungkol sa kagandahan ng mundo. We need more voices like this para makita kung gaano kaganda ng mundo. Sino pa? Pamilya ko. My family, of course. Kasi sila yung backbone ko talaga. I can never do ministry, whatever, kung ano man, kung wala sila. My wife, my children, sila talaga sila yung support group ko. Kaibigan from first start. Kaibigan, yung Gasi na rin siguro. Dahil syempre, Yes, oo. kung wala yung Gasi, hindi ako naging editor. Hindi ako Illustrators. mga illustrators. Gusto kong pasalamatan yung mga nakapartner ko dyan. Siyempre, sayang lang, wala na silang Clem. Sila, nandiyan pa naman. Si Raymac, yung namin, Teniente Bugoy. Alam mo, one of these days, gusto kong magpelikula yun eh. Hindi ko lang alam kung paano. Ano pa ba? Marami. Salamat sa lahat. Sa mga hindi ko nabanggit, alam mo kung sino ka. Salamat sa'yo.